Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ang lalaking to may sobrang espesyal na kakayahan. Lahat ng senses niya 7 beses mas sensitive kaysa sa normal na tao. Kaya niya pang marinig yung tunog ng patak ng tubig na nahuhulog. Mas nakakatakot pa yung mukha niya hindi tumatanda. Ngayon, 4 taong gulang na siya. Years ago, dahil nagka-accident yung spaceship nang hindi sinasadya, napadpad siya dito sa Earth. Noong gabing yon, yung babae sa katabing kwarto hindi natulog at naglabas ng hairdryer para kumanta ng malakas, kaya hindi makatulog si Minjun. Tumalon siya at kumatok sa pinto ng babae, tapos sinabi niyang sobrang pangit ng pagkanta niya. Nakipagtalo si Song Yi kasi pinagalitan daw siya ng netizens nung umagang yon dahil wala siyang class. Pag uwi niya, gusto lang niyang kumanta para gumaan yung mood niya. Tapos siya pa ang sinabihan na pangit kumanta. Nakita ni Minjun na pula yung mata ni Song Yi na parang iiyak na, kaya na-realize niya na medyo sumobra siya. Mag-a-apologize na sana si Minjun, pero bigla siyang na-reject ni Song Yi nang hindi niya sinasadya. Humiga si Song Yi sa kama, umiiyak at kinukwento yung mga nangyari sa kanya. Lahat ng sinabi niya, rinig na rinig ni Minjun, kaya medyo nakonsensya siya. Binalita ng media na ginamit ni Song Yi yung pagiging celebrity niya para makapasok sa university, pero bihira naman daw pumasok. Kaya dahil sa request ng management company niya, wala siyang choice kundi bumalik sa school para mag-attend ng class. Pagkababa niya pa lang ng kotse, naging center of attention na siya sa buong school. Enjoy na enjoy niya yung feeling na napapansin ng lahat. Nag-uunahan pa lahat magpa-picture kay Song Yi. Nung nakita ng mga lalaking estudyante yung paborito nilang goddess, sobrang saya nila na hindi na sila mapakali. Pero yung mga babaeng estudyante, nag-uunahan naman i-judge yung ganda ni Song Yi. Naging uncomfortable si Song Yi. Gusto na lang niyang matapos agad yung class, pero ang tagal lumabas ng professor. Tapos biglang may pumasok na professor at nagulat si Song Yi. Hindi niya akalain na yung professor, yung kapitbahay niya. Sobrang nahiya si Song Yi. Yung lecture ni Minjun sobrang funny at madaling pakinggan. Tuloy-tuloy niyang tinutukso yung buong class para mapasaya sila. Si Song Yi lang yung nakasandal sa kamay niya at inaantok palagi. Pagkatapos ng class, si Song Yi pa yung nag-initiate bumati kay Minjun. Sinadya niyang maging close sa kanya kasi gusto niyang pataasin ni Minjun yung standards para sa thesis niya para mataas si score niya. Pero hindi man lang natitinag si Minjun. Noong gabing yon, nalasing si Song Yi at umuwi. Pero hindi niya napansin na maling bahay yung napuntahan niya. Ilang beses niyang tinry yung password pero palpak, kaya bigla niyang binigkas yung magic spell, Open Sesame. Yung paraan ng pagbuka ni Song Yi ng 5 fingers niya, natawa si Minjun. Nung sumigaw siya ng Open Sesame ulit, biglang bumukas talaga yung pinto. Akala niya sumusunod yung pinto sa utos niya. Pero ang totoo, si Minjun yung nagbukas. Pero para kay Song Yi, bahay na niya to. Tumayo pa siya sa harap ng pinto at nakipagtalo kay Minjun. Binaliwala ni Song Yi yung pagtutol ni Minjun at tumakbo papasok. Humiga siya ng natural sa sofa at nakatulog ng mahimbing. Yung pangit na sleeping position ni Song Yi, na-disgust si Minjun pero ang ganda ng mukha at katawan ni Song Yi. Kaya yung matagal ng single na tulad ni Minjun, medyo na-move. Mabilis niyang kinuha yung kumot sa tabi niya at tinakpan siya. Tapos tumunog yung phone ni Song Yi. Yung tumatawag, yung manliligaw niya na si Hui Kyung. Pag nalaman ni Hui Kyung na lasing si Song Yi at natutulog sa bahay ng kapitbahay niya, agad siyang tumakbo papunta sa bahay ni Minjun. Pinaghinalaan ni Hui Kyung na may ginawa si Minjun kay Song Yi. Pinapahawak niya kay Minjun yung phone para i-check, pero hindi sinunod ni Minjun. Habang nagtatalo sila, nagreklamo si Song Yi na iniistorbo nila yung tulog niya. Nakita ni Hui Kyung nagising na si Song Yi, kaya mabilis niya itong inuwi. Noong moment na yon, nakita ni Minjun yung exposed na balikat ni Song Yi, kaya agad niyang ginamit yung special ability niya para ayusin yung shirt niya. Tapos, napasabi si Minjun kung bakit sobrang concerned siya sa kanya. Kinabukasan ng umaga, naghahanda si Minjun para sa class nang bigla niyang makita yung wallet ni Song Yi malapit sa sofa. Sa sobrang curious niya, binuksan niya to at nakita yung photo sa loob at sobrang nagulat siya. Yun pala si Song Yi yung babaeng hinahanap ni Minjun sa loob ng 400 taon. Siya rin yung babaeng sinave niya 12 years ago. Hindi na mapakali si Minjun at gusto niyang makita si Song Yi kaya nag-drive siya na parang baliw sa kalsada, walang pake sa traffic laws. Si Song Yi naman nagme-makeup that time pero dahil nalasing siya kagabi, gusto na talaga niyang sumuka. Hindi na niya napigilan kaya diretso siyang tumakbo sa bathroom. Tapos bigla niyang nakasalubong yung rival niya, si Yura. Sinarkastikong sinabi ni Yura na wala raw class si Song Yi. Siyempre sumagot din si Song Yi. Halatang mas mahina si Yura pagdating sa pang-aasar kumpara kay Song Yi. Ang bilis, hindi na nakapalag si Yura.
Nagalit si Yura at gusto niyang sampalin si Song-yi pero nahawakan yung kamay niya ng ibang kamay. Si Minjun pala yon. Gusto ni Minjun kausapin si Song-yi pero nakatayo si Yura sa tabi niya at daldal ng daldal. Sinamaan ni Minjun ng tingin si Yura kaya pumutok lahat ng ilaw sa room. Sinamantala ni Minjun yung gulo at hinila si Song-yi palayo. Hindi talaga gets ni Song-yi kung bakit ginawa ni Minjun yon. Sunod-sunod siya magtanong pero hindi siya sinagot kundi inilabas lang ni Minjun yung photo mula sa bulsa niya. Tinanong ni Song-yi bakit palihim na tinitingnan ni Minjun yung photo niya pero hindi siya sumagot. Tinatanong lang niya kung sino siya. Sa kalagitnaan ng gabi, nagka-period si Song-yi. Yung mga iyak niya sa sakit, narinig ng kapitbahay sa tapat, si Minjun. Dahil umuwi yung manager ni Song-yi sa probinsya para bumisita sa mga kamag-anak, wala siyang choice kundi mag-isa pumunta sa hospital. Kahit sobrang sakit na maputla na yung mukha ni Song-yi, nagtiyaga pa rin siya at tinapos muna yung makeup niya bago lumabas. Umupo siya sa harap ng salamin, tiniis yung sakit habang naglalagay ng lipstick. Nung satisfied na siya, saka lang siya lumabas. Medyo kinakabahan si Minjun, kaya sinadya niyang gumawa ng eksena na parang accidentally nagkita sila sa pinto. Nung nakita ni Song-yi si Minjun, parang nakita niya yung savior niya, kaya mabilis niya itong tinanong kung pwede siyang ihatid sa hospital para magpa-check up. Pagkatapos ng check-up, sinabi ng doktor na appendicitis daw. Napilitan si Song-yi na magpa-surgery agad. Pag narinig to ni Song-yi, sobrang nag-worry siya. Paano kung bukas nasa front page yung balita na may strange man na nagdala sa kanya sa hospital? Ano na mangyayari sa career niya? Kaya wala siyang choice kundi pakiusapan si Minjun na magpanggap na manager. Mabilis lang, inarrange na ng doktor yung surgery niya. Balak na sana umalis si Minjun. Pero pagkatapos niyang makalakad ng ilang steps, huminto siya at lumingon, tapos umupo sa upuan para maghintay. Halatang may connection si Song-yi at si Minjun. Sinabihan ng doktor si Minjun na tulungan si Song-yi maglakad para mas madali siyang makapunta sa bathroom. Habang naglalakad sila sa hallway sa labas, biglang bumagsak yung first snow ng season. Naalala ni Minjun yung batang babae na nakilala niya 400 taon na ang nakakaraan. Sa araw ng first snow, doon siya nag-confess ng love sa kanya. Pero si Song-yi, ang iniisip lang niya kung gaano ka-perfect yung snow para kumain ng fried chicken at uminom ng beer. Pag narinig to ni Minjun, hindi niya alam anong sasabihin. Samantalang si Song-yi, tuloy-tuloy pa rin sa daldal tungkol sa masasarap na pagkain. Pinabili ni Song-yi si Minjun ng book, pero kadalasan online romance novels lang naman binabasa niya. Sobrang hindi natuwa si Minjun dito. Noong gabing yon, napanaginipan ni Minjun na naaksidente si Song-yi. Sa panaginip, dumulas siya at nahulog sa tubig. Kaya kinabukasan ng umaga, ginamit ni Minjun yung secret language ng constellations para i-remind si Song-yi na huwag sumali sa kahit anong water-related activities sa future. Pagkatapos nun, tahimik na kinuha ni Minjun yung high heels ni Song-yi at itinago. Sana daw maiwasan niya yung aksidente tulad sa panaginip niya. Pero hindi na intindihan ni Song-yi yung good intentions ni Minjun kaya pinilit pa rin niyang pumunta sa wedding. At nakasalubong din niya si Yura na nandoon din sa wedding. Kumpiyansang sinabi ni Yura na may i-announce siyang big news sa wedding. Tapos nagpa-compete si Yura at si Song-yi sa pag-show off sa harap ng bride. Sobrang napahiya yung bride. Maayos naman yung wedding. Pero nung dumating na yung boat sa dock, biglang napansin ng lahat na wala si Song-yi kahit saan. Yun pala, nakita ni Minjun yung livestream ni Song-yi sa wedding. At suot niya rin yung shoes na itinago niya. Ayaw sana ni Minjun makialam sa buhay ng iba, pero bigla niyang nakita yung news report tungkol sa pagsikat ni Song-yi. Pagkatapos makumpirma ni Minjun na si Song-yi nga yung batang babae na sinave niya 12 years ago, ginamit niya yung special ability niya para biglang lumitaw sa boat. Pinatigil ni Minjun yung time 1 minute bago mahulog si Song-yi sa tubig. Tapos tinulungan niya siya papasok sa room. Sa oras na to, sobrang anxious si Hwikyung habang hinahanap niya bawat room. Pagkatapos niyang maghanap ng matagal, finally, nakita niya si Song-yi na mahimbing ang tulog sa isang room. Pagkakita nito, agad ginising ni Hwikyung si Song-yi. Tapos tinulungan niya yung lasing na babae papunta sa boat. Sa oras na to, hindi alam ni Song-yi kung anong nakakatakot na panganib ang haharapin niya paggising niya kinabukasan. Yung bachelor sa loob ng 400 taon, ginamit yung special ability niya para patigilin ang time. Dahil doon, na-save niya si Song-yi na muntik nang mahulog sa tubig. Tapos dinala niya siya sa isang room sa boat para magpahinga. Tiningnan ni Minjun yung girl at bigla siyang na-touch. Nung babawiin na sana ni Minjun yung kamay niya, biglang niyakap ni Song-yi yung leeg niya. Nabuhay na si Minjun ng higit sa 400 taon, pero first time niya to na madikit sa malambot na labi ng isang babae. Kaya sobrang kinakabahan si Minjun, halos lumundag yung puso niya. Sa moment na to, dahan-dahang binuksan ni Song-yi yung mga mata niya. Nagkatitigan silang dalawa. Tinanong niya kung baliw ba siya.
Gusto magpaliwanag ni Minjun pero dahan-dahang inilagay ni Songyi yung kamay niya sa labi niya. Akala niya panaginip lang to. Tapos nakatulog ulit siya sa mga braso niya. Nung umalis si Minjun, narinig niya si Jae-kyung na inuutusan yung mga tauhan niya na alisin si Yura. Kinabukasan ng umaga, may nakitang bangkay ng babae yung pulis sa tabi ng ilog. Yung biktima, yung female star na si Yura. Akala ng lahat si Songyi yung pinaka-suspicious na tao kasi sila ni Yura laging magkaaway. Usually, pag nagkikita sila, nagtatalo sila ng ilang salita. Sa araw ng incident, nagtalo pa sila sa wedding. Kumalat sa buong social media yung balita na si Songyi yung may kasalanan. Nagising si Songyi mula sa panaginip niya at nakatanggap ng tawag mula sa manager niya. Nung nalaman ni Songyi na patay na si Yura, sobrang nagulat siya. Marami ring reporters na naghihintay sa baba ng bahay ni Songyi. Sinabihan siya ng manager niya na lumabas agad para maiwasan ang gulo. Nung palabas na si Songyi, paakyat na sana sa elevator yung mga reporter. Sa oras na to, biglang binuksan ni Minjun yung pinto. Dahil emergency, tumakbo si Songyi papasok sa bahay ni Minjun para magtago sa mga reporter. Wala pang isang minuto, may dos-dosenang reporters na nakatayo na sa harap ng bahay ni Minjun. Gusto sana ni Songyi magpa-cute para payagan siya ni Minjun na magstay, pero pinilit niya talagang buksan yung pinto at paalisin siya. Nung binuksan ni Minjun yung pinto at nakita yung sitwasyon sa labas, lumambot siya at pinayagan si Songyi na magstay sa bahay niya. Hindi sinasadya, napasok niya yung study at tumingin siya sa isang diary. Sa loob, may record ng buhay ni Minjun sa last 3 months na stay niya sa Earth. Ginamit ni Minjun yung special ability niya para makarating agad sa tabi ni Songyi, tapos hinila niya siya palabas. Nung pinag-usapan nila si Yura, nalungkot si Songyi at umiyak. Kahit madalas magtalo si Songyi at si Yura, hindi niya kailanman naisip na patayin si Yura. Sobrang nanghihinayang si Songyi at nagsisisi sa tuluyan at forever na pagkawala ni Yura. Naalala ni Songyi yung last time na nakita niya si Yura. Nung time na yon, kausap ni Yura yung young master ng Tycoon family, si Jae-kyung. Parang secretly in love yung dalawa. Nung time na yon, nakikinig si Songyi ng palihim, kaya nahuli siya ni Yura. Nagmayabang si Yura kay Songyi na magpapakasal na siya kay Jae-kyung. Bago umalis si Yura, naiwan niya yung bag niya sa sink. Nung lumabas si Songyi dala yung bag, wala na si Yura kahit saan. Dahil sobrang dami nang nainom ni Songyi nung gabing yon, hindi niya maalala yung nangyari. Ang malinaw lang, lumabas sila ni Minjun sa hallway para mag-fresh air. Sa tapat nila, may malaking poster ni Songyi. Sinabi ni Songyi kay Minjun na mga sikat na stars lang sa bansa ang pwedeng magkaroon ng poster doon. Resulta to ng 12 taong paghihirap ni Songyi. Tuwing may nangyayari kay Songyi na hindi pabor sa kanya, kailangan lang daw niyang tumingala sa nakangiti niyang muka tapos magiging positive ulit siya. Hindi napigilan ni Songyi na yakapin yung leeg ni Minjun pero sinabi niya na dapat mag-keep siya ng distance na 1 metro mula sa kanya. Hindi makatulog si Minjun ngayong gabi. Ayaw na niyang magmahal ng tao ulit. Ayaw na niyang makita ulit na namamatay sa harap niya yung taong mahal niya. Kabaliktaran ni Minjun, sobrang sarap ng tulog ni Songyi. Ngayong gabi, hindi tinuring ni Songyi yung sarili niya na guest sa bahay ni Minjun. Kumain siya at nagkalat sa bahay niya. Sobrang uncomfortable si Minjun nung nakita niyang parang naging garbage dump yung living room niya. Isang tao lang na natutulog dito tapos naging garbage dump na agad yung bahay. Nung narinig yon ni Songyi, confident niyang inisip na yung presence niya yung nagdala ng novelty sa bahay. Dahil hindi naintindihan ni Songyi yung gusto sabihin ni Minjun, nagsimula silang magtalo tapos nauwi sa away. Yung eksenang to, sakto namang nakita ng friend ni Minjun na si Young Mok. Biglang tumahimik yung atmosphere kasi gusto ni Minjun itago yung identity niya. Nagsinungaling siya at sinabi na yung si Young Mok yung tatay niya. Pagkatapos nun, nag-dinner silang 3. Sa dining table, nagpa-flip si Minjun ng isda. Pero pinigilan siya ni Songyi kasi yung pag-flip daw ng isda nang ganun magdadala ng malas sa mga mangingisda sa dagat. Kahit medyo parang hindi reasonable yung dahilan, tahimik pa rin na pumayag si Minjun pagkatapos niya marinig yon. Today, pag-uwi ni Minjun, may nakita siyang taong nagtatanggal ng malaking poster ni Songyi. Hindi niya naglakas loob sabihin to kay Songyi, pero sa oras na to, biglang gusto ni Songyi lumabas para mag-fresh air. Kaya ginamit ni Minjun yung special ability niya para basagin yung vase. Sa oras na to, tumawag yung manager ni Songyi at sinabi na may natagpuan daw na suicide note yung kapatid ni Yura. Nakasulat doon na may malalang cancer siya. Nung nag-investigate yung pulis, ang pinaka naririnig nila lagi ay madalas magtalo si Yura at si Songyi. Kahit hindi naman pinatay si Yura ni Songyi, iniisip pa rin ng fans na si Songyi yung indirect reason ng pagkamatay ni Yura. Nakita ni Songyi na lalo lang lumalala yung sitwasyon, kaya ayaw na niyang magtago. Gusto ni Songyi magpa-press conference para sabihin sa lahat na hindi siya yung pumatay kay Yura.
Dahil sobrang galit si Song-yi at nawalan siya ng kontrol, hindi niya napansin na natapakan niya yung piraso ng salamin. Mabilis siyang binuhat ni Minjun at pinaupo sa upuan. Pero sa moment na to, nakalimutan na ni Song-yi yung sakit. Nalubog siya sa sobrang self-blame. Hindi ma-imagine ni Song-yi kung paano siya mabubuhay sa mga susunod na araw kung totoong namatay si Yura dahil sa kanya. Sinabi ni Minjun na hindi naman sinaktan ni Song-yi si Yura kaya hindi siya dapat mag-isip at kumilos ng padalos-dalos. Kailangan lang niyang manatili sa isang lugar at sumunod. Pagkasabi nun, tumalikod si Minjun at lumabas. Maya-maya, bumalik siya may dala ng bag ng bandages at antiseptic. Nakita ni Minjun na sobrang clumsy si Song-yi sa paglinis ng sugat niya, kaya umupo siya para i-bandage siya. Tinitigan ni Song-yi si Minjun ng seryoso. First time niya to na maramdaman na may taong may pake sa kanya. Pagkatapos ihatid ni Minjun si Song-yi, tumingin siya sa empty sofa at medyo nalungkot siya. Sa gabi, habang kumakain mag-isa si Minjun, naalala niya rin yung time na hindi siya pinayagan ni Song-yi na i-flip yung isda. Biglang tumigil si Minjun sa gagawin niya. Tapos lumabas si Minjun sa balcony kung saan sila ni Song-yi nag-e-enjoy ng hangin. Nung nakita ni Minjun na tinanggal na ng billboard yung poster, hindi niya napigilang tumingin papunta sa bahay ni Song-yi. Naisip ni Minjun kung baliw ba siya para isipin siya. Nung bumalik si Song-yi sa company, nalaman niya na yung brand at yung crew na kakolab niya, lahat gusto nang mag-cancel ng contract. Dahil gusto ni Song-yi protektahan yung last na natitirang self-respect niya, pumunta siya sa lahat ng advertising companies at crews para humanap ng kung ano-anong dahilan para tumanggi na makipag-cooperate sa kanila. Halos sirain ng pagkamatay ni Yura yung career ni Song-yi. Pero hindi pa doon natapos. Nag-investigate yung assistant ni Jae-kyung at nalaman niya na nasa kamay ni Song-yi yung bag ni Yura. Sa loob, may USB na sobrang disadvantage kay Jae-kyung. Dahil gusto ni Jae-kyung mabawi yung USB, humanap siya ng dahilan para makipagkita kay Song-yi sa underground parking lot. Sakto namang nakita ni Minjun si Jae-kyung. Pakiramdam niya familiar yung taong to, pero hindi maalala ni Minjun kung saan niya na-meet si Jae-kyung. Sa oras na to, sakto ring nahanap ng pulis si Minjun. Sa araw na namatay si Yura sa boat, lumitaw yung shadow ni Minjun. Kaya gusto siyang dalhin ng pulis sa Investigation Reception Department. Nasa panganib na naman si Song-yi. Sa oras na to, nakaupo si Minjun sa police car nang bigla niyang maalala yung singsing sa kamay ni Jae-kyung. Dahil doon, nalaman ni Minjun na si Jae-kyung yung lalaking nasa yacht. Mabilis na bumaba si Minjun sa kotse at tumakbo diretso pa uwi. Ginamit ni Minjun yung special ability niya para makarating sa bahay ng mabilis. Buti na lang, dumating si Hui-kyung para hanapin si Song-yi nung time na yon, kaya hindi siya napahamak. Kinabukasan, nakatanggap si Song-yi ng mysterious na box. Pero nung binuksan niya to na excited, may bloody photo sa loob. Sobrang natakot si Song-yi kaya hindi niya alam kung anong gagawin. Nagmamadaling kumatok si Song-yi sa pinto ni Minjun, pero kahit anong tawag niya, walang sumasagot. Gusto sana ni Song-yi tawagan si Minjun pero naalala niya na wala pala siyang number nito. Sa moment na yon, sobrang disappointed siya at takot na takot. Nag-iwan si Song-yi ng note sa labas ng pinto, umaasang bibili si Minjun ng phone para madali silang makapag-contact sa isa't isa. Pagkabasa ni Minjun nito, napabuntong hininga siya. 400 years niyang hinanap yung babaeng yon. Posible bang nagbago na siya at bumalik na sa tabi niya ngayon? Kinabukasan, may nakita rin si Song-yi na note sa labas ng pinto. Note yon ni Minjun na pinaaalalahanan si Song-yi na huwag kalimutang mag-take ng final exam. Mag-isa nag-drive si Song-yi papunta sa school. Habang nasa daan, sumasabay siya sa music. Hindi niya talaga napapansin na sobrang pangit ng driving skills niya. Hindi niya rin napansin na yung bag niya nakasabit na pala sa windshield. Tapos pumunta si Song-yi sa school pero hindi niya maipasok yung kotse sa tamang spot. Sobrang hirap na hirap si Song-yi i-park yung kotse sa tamang lugar pero nabangga siya ng isang reporter na sinusundan siya at tinamaan yung likod ng kotse niya. Mabilis, dumagsa yung maraming reporters at pinalibutan siya. Alam ni Song-yi na delikado yung sitwasyon kaya hinawakan niya ulo niya at nagtago sa loob ng kotse, hindi siya naglakas loob lumabas. Tuloy-tuloy kumakatok yung reporter sa bintana para pilitin siyang lumabas. Habang litong-lito si Song-yi at hindi niya alam ang gagawin, biglang lumitaw si Minjun na parang savior niya. Sa isang sentence lang, binuko niya agad yung totoong intensyon ng reporter. Tapos ginamit ni Minjun yung legal knowledge niya para mapasuko lahat ng reporters. Saka pa lang sinabi ni Minjun kay Song-yi na lumabas na siya ng kotse. Tiningnan niya yung malamig na lalaking nasa harap niya at sobrang na-touch siya. Laging lumilitaw si Minjun tuwing nasa panganib si Song-yi. Sa harap ng maraming tao, hinawakan ni Song-yi yung kamay ni Minjun at umalis sila sa maingay na lugar na yon. Dinala ni Minjun si Song-yi sa museum. Wala namang interest si Song-yi sa mga antiques. Pero this time, may hairpin na naka-attract sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Pero nung nakita ni Song-yi yung hairpin, napuno ng lungkot yung puso niya. Birthday ni Song-yi today.
Dinala ni Minjun si Songyi sa amusement park. Nung nakita ni Songyi yung Ferris wheel sa harap niya, hindi niya napigilang maalala yung tatay niya. Dati, tuwing birthday ni Songyi, sumasakay yung tatay niya kasama siya pero hindi na niya ito nakikita sa loob ng maraming taon. Nung narinig to ni Hui Kyung, hinila niya yung kamay ni Songyi at naglakad sila papunta sa Ferris wheel. Naiwan si Minjun mag-isa pero sa huli, ginamit pa rin niya yung special ability niya para tumingin sa direksyon ng Ferris wheel. Naalala ni Minjun yung malungkot na ekspresyon ni Songyi nung nakita niya yung hairpin at naalala niya yung nangyari 400 taon na ang nakakaraan. Yung girl na sinave ni Minjun, ang pangalan niya Yihwa. Kakakasal lang niya noon nang mamatay yung asawa niya. Pero nung dinala ni Minjun si Yihwa pabalik sa bahay ng nanay niya, nalason siya ng ibang tao. Sa time na yon, malas daw sa pamilya pag bumalik yung babaeng nawala ng asawa. Pero sa huli, wala ring nagawa yung nanay ni Yihwa, kaya palihim niyang pinatakas yung anak niya kasama si Minjun. Magkahawak kamay na tumakbo palayo si Yihwa at si Minjun, pero na-corner sila ng pamilya ng asawa niya. Dahil ayaw ni Yihwa na madamay si Minjun, inilabas niya yung hairpin na ibinigay sa kanya at nagpaalam sa kanya habang umiiyak. Sinabi dati ni Yihwa na paglaki niya, magiging asawa niya siya. Pero namatay yung asawa niya agad pagkasal pa lang. Yung paglabas ni Minjun yung nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para magpatuloy. Kaya parang ilaw si Minjun na biglang sumindi sa buhay ni Yihwa. Sa moment na to, gusto talaga niyang magpatuloy na kasama siya. Pag narinig yon ni Minjun, bigla siyang napaiyak. Sa oras na to, hinabol na sila ng mga sundalo. Gusto sana ni Minjun gamitin yung special ability niya para protektahan si Yihwa, pero dahil nalason siya, hindi niya magawa. Nung pinakawalan yung arrow papunta sa kanila, walang pag-aalinlangan na ginamit ni Yihwa yung katawan niya para saluhin yon para kay Minjun. Nakita ni Minjun si Yihwa na bumagsak sa mga braso niya, wala siyang magawa. Kahit may special abilities siya, wala pa rin siyang nagawa para iligtas siya. Kaya sa loob ng next 400 years, ayaw na ni Minjun magmahal ng iba. Hanggang sa makilala niya si Songyi, saka lang bumalik yung determination niya na protektahan ulit ang isang tao. Sa oras na to, nagko-confess si Hui Kyung kay Songyi. Sinabi niya na kung ayaw pa niyang sumagot ngayon, pwede niya siyang sagutin later. Sabi ni Songyi, sasagot siya ngayon din. Agad pinatigil ni Minjun yung time. Kinabahan si Minjun nung narinig niya na sasagot si Songyi. Natakot si Minjun na maging bride si Songyi ng ibang tao. Nung umuwi si Minjun nung gabing yon, hinarang siya ni Songyi. Ginamit pa niya yung kamay niya para pigilan si Minjun na buksan yung pinto. Nung nakita ni Minjun na walang engagement ring sa daliri ni Songyi, parang may na-realize siya. Yun pala, may natanggap si Songyi mula sa blackmailer. Kaya sobrang natakot siya na hindi siya naglakas loob umuwi. Nagreklamo si Songyi na 12 taon niyang pinaghirapan buuin yung career niya, pero ngayon parang naging seafoam lang dahil sa chismis na walang basehan. Hindi alam ni Songyi kung anong gagawin niya next. Hindi rin niya alam kung tama ba o mali yung pag-reject niya sa proposal ni Hui Kyung. Ang saya ng mood ni Minjun tonight, parang hindi normal. Tumingin si Songyi sa billboard na dati sa kanya at hindi niya napigilang ma-disappoint ng konti. Kinabukasan ng umaga, bumili si Minjun ng phone. Yung first person na tinawagan ni Minjun, si Songyi. Simula nung nagka-phone si Minjun, sinasabihan siya ni Songyi na siya na bahala sa 3 meals niya sa isang araw. Kahit lagi siyang mukhang annoyed sa labas, lagi pa rin niyang dinadala yung paborito niyang pagkain. Today, binigyan si Songyi ng manager niya ng bag. Ito yung bag na naiwan ni Yura nung araw na yon. Habang hindi alam ni Songyi kung anong gagawin niya sa bag, bigla siyang nadulas at nalaglag yung bag sa sahig. May USB na nahulog mula sa bag. Sa sobrang curious ni Songyi, binuksan niya to at may nakita siyang kakaibang video. May strange na girl na nagmamakaawa kay Yihwa na tulungan siyang makaalis. Pagkatapos marinig ni Songyi yung usapan nila, sobrang nalito siya. Pero si Jae-kyung, klarong-klaro lahat sa kanya. That evening, habang nagdi-dinner sina Songyi at Minjun, biglang napansin ni Minjun na parang may problema yung teddy bear. Lumapit si Minjun para i-check at nakita niya na may camera na nakatago sa mata nito. Nung nakita to ni Songyi, natakot siya. Sobrang bagsak na nga siya, pero may gusto pa ring mag-monitor sa kanya. Nung pumunta si Songyi sa laundry para kunin yung damit niya, hindi sinasadya na nakasalubong niya doon yung close friend niya na si Semi. Si Semi na ngayon yung pumapalit kay Songyi. Si Semi na yung pinaka-hot na star ngayon. Mayabang na sinabi ni Semi kay Songyi na hindi na siya supporting female character. Yung friendship nila sa loob ng 12 taon, fate din daw yon. Hindi makapaniwala si Songyi na yung best friend na sobrang iniingatan niya, ganito pala kamiserable na tao. Kinutya ni Songyi yung fate na nagdala sa kanya sa sobrang miserable na sitwasyon. Pero dahil doon, nakita niya yung totoong ugali ng ibang tao. Malungkot na lumabas si Songyi sa store. Sa moment na to, biglang napansin ni Minjun yung isang lalaking naka-black na nakatayo sa rooftop na may masamang balak. Sobrang natakot si Songyi kaya nahimatay siya.
Ginamit ni Minjun yung special ability niya para kontrolin yung culprit. Nung nangyari yung incident, malinaw na nakita ni Songyi si Minjun na nakaupo sa kotse. Nagtaka siya kung paano siya na-save ni Minjun ng sobrang bilis. Sa mga tanong ni Songyi, sinabi lang ni Minjun na mali yung nakita niya. Tapos pumunta siya sa police station para i-report yung incident. Pagkaalis ni Minjun, may lalaking palihim na pumasok sa hospital room. Si Songyi na hindi naka-guard, unti-unti nawala ng malay. Inamin ng lalaking to na siya yung nagpadala ng bagay na natanggap ni Songyi recently, pero hindi siya yung naglagay ng surveillance camera. Pag narinig to ni Minjun, nagkaroon siya ng masamang kutob. Nung ginamit ni Minjun yung special ability niya para lumipat sa hospital room, wala na si Songyi. Sa oras na to, nakatali siya sa isang kotse na walang preno. Sa harap niya, may bangin. Paulit-ulit na tinatawag ni Songyi yung pangalan ni Minjun. Sa oras na to, ginagamit ni Minjun yung special ability niya para hanapin si Songyi kahit saan. Finally, narinig niya yung sigaw niya na humihingi ng tulong. Bumaba si Minjun mula sa langit at na-save si Songyi na muntik nang mahulog sa bangin. Habang panik na panik si Songyi, malinaw niyang nakita yung figure ni Minjun. Pero nung nakalabas na siya ng kotse, wala na siyang makita kahit sino. Paulit-ulit na tinatawag ni Songyi yung pangalan ni Minjun, pero walang sumasagot. Hindi nagtagal, tumakbo si Huikyung papunta sa bangin. Kinabahan siya at mahigpit na niyakap si Songyi. Nung bumalik silang dalawa sa hospital, saka lang lumitaw si Minjun. Tinanong ni Songyi si Minjun kung saan siya galing. Pumunta ba siya sa bangin? Malinaw niyang nakita siya. Sa mga tanong ni Songyi, itinanggi ulit ni Minjun. Ayaw niyang may umibig sa kanya kasi last days na niya to sa Earth. Mas pipiliin ni Minjun na umalis mag-isa kaysa hayaan si Songyi na mag-suffer dahil hindi siya makalimutan. Nung tiningnan ni Minjun yung sugat sa kamay niya, pinili niyang pasanin lahat mag-isa. Nung umuwi si Minjun para gamutin yung sugat niya, narinig niya si Songyi at si Huikyung na nag-uusap sa labas. Mas naging panatag yung loob niya. Pero makalipas lang ang ilang minutes, narinig ulit ni Minjun yung sigaw ni Songyi. May gumawa ng gulo sa bahay niya. Sobrang natakot si Songyi kaya napahinto siya. Agad tumakbo si Minjun para tingnan kung ano yung nangyari. Pagkatapos nun, pinatuloy niya muna si Songyi sa bahay niya temporarily. Sinabi ni Songyi na tuwing may nangyayari sa kanya, laging nandyan si Minjun para protektahan siya. Nung nakita ni Songyi yung sugat sa kamay ni Minjun, naging suspicious siya. Pero sa huli, nagsinungaling si Minjun para itago yung totoo. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi makatulog si Songyi, kaya dinala siya ni Minjun sa study. Pumili siya ng mga lumang books para basahin niya, pero picture book lang yung interesado si Songyi. Humiga si Songyi sa kama, seryosong binabasa yung bawat page. Dahan-dahang tumunog yung boses ni Songyi sa tenga ni Minjun. Ilang beses pa ba akong magpapaalam nang hindi nakakapagpaalam? Habang pinapanood ni Minjun si Songyi na unti-unting nakakatulog, natouch ulit yung puso niya. Maaga kinabukasan, lumabas si Minjun para bumili ng seafood. Naiwan si Songyi sa bahay na naghahanap ng payong at hindi sinasadyang nakita yung high heels niya. Sakto, umuwi si Minjun. Inasar ni Songyi si Minjun na may special hobby siya. Pag narinig yon, sumakit ng husto yung ulo ni Minjun. Pagkatapos nilang kumain, si Songyi pa yung nagsuggest na siya na maglilinis ng mga pinagkainan. Pero 1 second lang, nabasag niya yung isang plato. Yung tunog ng pagkabasag, parang sumakit yung puso ni Minjun kasi antike yon na may history na higit sa 400 taon. Pero hindi pa doon natapos yung pagiging clumsy niya. Habang naglilinis si Songyi, hindi sinasadya na nabasag niya yung isang antique bowl. Sa point na to, sobrang galit si Minjun na hindi siya makapagsalita. Pero kahit ganun, kapal na mukha pa rin ni Songyi at sinabi niyang babayaran niya to ng kapareho. Pagkasabi nun, tuloy pa rin siya sa paglinis. Hindi na matiis ni Minjun makita na nababasag yung antiques niya. Kaya agad niyang niyakap ng mahigpit si Songyi. Dahil sa intimate na ginawa niya, naging awkward yung atmosphere. Nung tiningnan ni Minjun yung USB na kinuha niya mula sa bahay ni Songyi, naramdaman niya na papalapit na yung danger. Today, in-invite ni Songyi si Minjun na uminom kasama niya. Pero nung naisip niya na baka maging reckless siya sa paggamit ng special ability niya pag nakainom, agad siyang tumanggi. Sinabi ni Songyi kay Minjun na pakiramdam niya sobrang dependent na siya sa kanya. Pero wala man lang daw interest si Minjun sa kanya. Hindi naniwala si Songyi na hindi siya attractive kay Minjun. Gusto niyang gumamit ng 15 segundo para ipakita yung charm niya. Sa una, nakaupo lang si Minjun, pero hindi nagtagal. Siya na mismo yung lumapit at humalik kay Songyi. That night, paikot-ikot si Songyi sa kama, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang kinukumbinsi yung sarili niya na normal lang to, yung uncontrollable na feeling sa pagitan ng grown man at grown woman. Hindi rin okay si Minjun. Hindi siya nakatulog buong gabi. Palakas ng palakas yung tibok ng puso niya. 5 hours later, sobrang init ng buong katawan ni Minjun. Nangangatog siya. Sinabihan pa ni Minjun si Songyi na huwag siyang lalapitan.
Hindi alam ni Song Yi kung bakit naging ganito si Minjun. Naisip pa niya na baka virus siya na nagkalat ng sakit sa kanya. Nung nakita ni Song Yi na upset si Minjun, gusto niya siyang dalhin sa hospital para magpagamot. Pero tinanggihan ni Minjun yung kabaitan niya. Lalong nalito si Song Yi. Gusto sana ni Song Yi gumamit ng basang towel para palamigin si Minjun, pero hindi rin sinasadya na pinaalis siya ni Minjun. Akala ni Song Yi nahihiya si Minjun dahil sa kiss, kaya tinanong niya kung first kiss ba niya yon. Pero pakiramdam niya imposible kasi sobrang tanda na niya. Paano siya hindi pa humahalik kanino man? Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Minjun dahil sa malamig na hangin. Gusto sana niyang gamitin yung special ability niya para isara yung bintana, pero napansin niya na hindi niya magawa. Dahil gusto ni Song Yi alagaan si Minjun, natulog siya buong gabi sa sleeping bag sa room ni Minjun. Kinabukasan ng umaga, dumalaw si Yang Mok kay Minjun. Masaya si Yang Mok na hindi dinala ni Song Yi si Minjun sa hospital. Sinabi ni Yang Mok kay Song Yi na gagaling din mag-isa yung katawan ni Minjun. Bago umalis, sinabi rin ni Yang Mok kay Song Yi na huwag siyang dumura sa pagkain ni Minjun. Kahit medyo nalito si Song Yi sa sinabi ni Yang Mok, pumayag pa rin siya ng hindi masyadong nag-iisip. Alien si Minjun, kaya hindi siya pwedeng madikit sa laway ng tao. This time, binuwis ni Minjun yung buhay niya para halikan si Song Yi. Late at night, bumalik sa normal si Minjun. Umupo sina Minjun at Song Yi para mag-usap. Sinabi ni Song Yi na gusto niya yung lalaking nag-save sa kanya. Pag narinig yun, hindi sinabi ni Minjun yung totoo kasi less than 3 months na lang yung natitira sa kanya. Sa oras na to, biglang tumawag si Jae-kyung. Agad ginamit ni Minjun yung special ability niya para sirain yung phone. Sa oras na to, nasa bahay ni Song Yi si Jae-kyung. Nung narinig ni Minjun yung boses ni Jae-kyung, alam niyang sasaktan ni Jae-kyung si Song Yi, kaya lumabas agad si Minjun para harangan si Jae-kyung. Pinilit pa rin ni Jae-kyung itago yung motives niya, pero hindi niya alam na matagal nang nakita ni Minjun yung intensyon niya. Hinarangan ni Minjun si Jae-kyung sa harap ng elevator door. Binalaan ni Minjun si Jae-kyung na huwag gumawa ng kahit ano na makakasama kay Song Yi, pero wala lang kay Jae-kyung yung sinabi ni Minjun. Binalaan din ni Jae-kyung si Minjun na ang dahilan kung bakit buhay pa sina Minjun at Song Yi ay dahil wala pa siyang ginagawa. Ang yabang magsalita ni Jae-kyung, hindi niya alam na yung nasa harap niya ay taong hindi niya pwedeng galawin. Nung bumukas ulit yung elevator door, nakatayo si Minjun sa harap ng pinto. Hindi makapaniwala si Jae-kyung sa nakita niya. Binalaan ulit siya ni Minjun na kung maglakas loob si Jae-kyung nasaktan si Song Yi, pagbabayarin niya siya. Today, nasa bahay si Song Yi para mag-empake. Naghahanda si Song Yi lumipat sa villa na inayos ni Hee-kyung. Gusto sana niyang mag-iwan ng note, pero nung pinag-isipan niya, parang hindi na kailangan. Nung itatapon na sana ni Song Yi yung note sa basurahan, may nakita siyang bloody bandage at basag na salamin sa loob. Naghinala si Song Yi. Naisip niya na si Minjun yung nag-save sa kanya nung gabing yon, pero ayaw niyang umamin. Hindi naniwala si Song Yi sa sinabi ni Minjun. Gusto niyang makita mismo yung sugat sa kamay niya. Nung pinunit ni Song Yi yung bandage sa kamay ni Minjun, matagal nang magaling yung sugat niya. Sinisi ni Minjun yung pag-appear ni Song Yi sa pag-abala sa tahimik niyang buhay. Pag narinig yun ni Song Yi, umalis siya ng galit. Pero nung nakita ni Song Yi yung fried chicken na binili ni Minjun para sa kanya, hindi na siya galit at medyo natuwa pa siya. Hinintay ni Minjun na umalis si Song Yi bago niya inilabas yung USB nung last time. Ewan niya kung bakit, pero nung hinawakan ni Minjun to, biglang may pumasok sa isip niya na image ng isang lalaking nakahiga sa pool ng dugo. Nung binuksan ni Minjun yung USB, na-discover niya yung love relationship ni na Jae-kyung at Yura. Yung paglabas ni Minjun sa harap ng elevator, kahit saglit lang, naging suspicious si Jae-kyung sa identity niya. Ang dahilan kung bakit ipinakita ni Minjun yung special ability niya sa harap ni Jae-kyung ay dahil gusto niyang protektahan si Song Yi kay Jae-kyung. Hindi nag-message si Song Yi kay Minjun pero hindi rin siya nakatanggap ng reply. Pagkalipas ng konti, biglang tumunog yung phone niya. Yun pala, yung landlord yung tumatawag para maningil ng rent. Doon lang na-realize ni Song Yi na napunta na siya sa economic crisis. Tumanggi yung bank na bigyan siya ng credit loan. Gusto ni Song Yi magbenta ng ilang bags at jewelry pero tinanggihan din siya ng store. Wala nang choice si Song Yi kundi i-post online yung photos para ibenta. Pero yung contact number na nilagay niya ay number ni Minjun. Habang nasa class, tuloy-tuloy nakakatanggap si Minjun ng maraming messages. Sa gabi, may isa pang message na dumating. Tinanong ni Minjun si Song Yi kung bakit nilagay niya yung number niya sa post. Wala lang kay Song Yi at sinabihan niya si Minjun na samahan siya bukas sa management company kasi hindi na siya yung dating star na Song Yi. Wala na siyang confidence na harapin sila mag-isa. Kapag nalaman ng mga tao sa company na sobrang pobre na niya, baka tuluyan na siyang bumigay. Kinabukasan, confident na pumunta sina Song Yi at Minjun sa company. Kahit inilabas ng representative yung contract para tumanggi sa compensation dahil sa solid na depensa ni Minjun na hindi nila ma-deny na kuha ni Song Yi yung rights na dapat sa kanya.
Pagbalik nila, pinasuyo ni Song-yi yung younger brother niya na si Yoon-jae na magdala ng tea kay Min-jun. Maingat siyang nag-makeup at pumunta para kunin yung tea box. Gusto ni Song-yi gamitin yung chance para makapunta sa bahay ni Min-jun pero hindi sinasadya na pinaalis siya ni Min-jun. Na-realize ni Song-yi na sobrang gusto niya si Min-jun. Sa gabi, nag-set si Song-yi ng meet-up kay Min-jun sa balcony. Sinabi niya yung laman ng isip niya. Halatang si Song-yi yung unang nang-akit kay Min-jun pero sa huli, siya yung unang na-trap. Sabi niya, hindi naman daw talaga siya yung tipo na mahilig mang-akit ng iba. Nagpasalamat si Song-yi kay Min-jun sa pag-aalaga sa kanya nitong mga panahon na to. Pero hindi siya yung tipo na hindi marunong magkaiba ang gratitude at affection. Paulit-ulit niyang naaalala yung sinabi niya. Naalala niya na hinalikan siya nito at iniisip niya kung nababaliw na ba siya. Tinanong ni Song-yi si Min-jun kung feeling niya bagay ba siya maging girlfriend niya. Sa biglaang confession ni Song-yi, hindi sumagot si Min-jun. Kahit gusto rin niya si Song-yi, napipilitan siyang bawiin yung feelings na yon para maprotektahan si Song-yi ng buo. Nagdesisyon si Min-jun na ibigay yung USB sa pulis. Pero sa araw na nakaschedule yung meeting nila ng pulis, naghintay siya ng naghintay pero hindi dumating yung pulis. Ginamit ni Min-jun yung special ability niya at na-detect niya na may biktima sa parking lot. Pagdating ni Min-jun, comatose na yung pulis at isinasakay na sa ambulance. Samantala, nakaupo si Jae-kyung sa isang kotse at nakatingin kay Min-jun ng smug. Galit na sinundan ni Min-jun si Jae-kyung hanggang sa gilid ng bangin. Naglaban sila ng harapan. Naglabas si Jae-kyung ng baril at itinutok kay Min-jun. Kasabay nito, muntik na rin mapunta sa panganib si Song-yi. Kanina lang, nagte-text pa siya, pero biglang nanghina yung mga paa niya at halos bumagsak siya sa sahig. Nung nakita ni Song-yi yung younger brother niya na si Yoon-jae, hindi na niya kinaya at bumagsak siya. Yun pala, nung pumunta si Song-yi para hanapin si Min-jun, hindi sinasadya na nakita niya yung isang stranger na nakatago sa madilim na sulok sa likod ng glass door. Naghahanda itong assaultin siya. Sinubukan ni Song-yi manatiling kalmado. Ginamit niya yung galing niya sa acting para lokohin yung culprit. Dahil doon, naka-escape siya sa danger. Sa oras na to, tinutukan din si Min-jun ng baril ni Jae-kyung. Nung hinila ni Jae-kyung yung gatilyo, biglang nawala si Min-jun. Habang sobrang gulat pa rin si Jae-kyung, biglang lumitaw si Min-jun sa likod niya. Sinabi ni Min-jun na hindi talaga siya kayang patayin ni Jae-kyung. Pagkatapos sabihin ni Min-jun yon, bigla ulit siyang nawala sa harap ni Jae-kyung. Sa sobrang galit ni Jae-kyung, sumigaw siya ng parang baliw. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Habang sumisigaw si Jae-kyung na lumabas si Min-jun, lumitaw si Min-jun sa likod niya at pinatulog siya sa isang suntok. Pero tinamaan din si Min-jun ng anesthetic needle. Napansin ni Min-jun na parang humihina yung powers niya. Sa oras na to, tinawagan ni Song-yi si Min-jun nang marinig niya na may stranger na pumasok sa bahay niya. Kinabahan siya na mapahamak siya kaya ginamit niya ulit yung special powers niya. Mabilis na lumitaw si Min-jun sa harap ng bahay ni Song-yi. Nung nakita ni Min-jun na safe at okay pa rin si Song-yi, nakahinga siya tapos himalang nahimatay siya. Binuhat ni na Song-yi at ng younger brother niya na si Yoon-jae si Min-jun papunta sa kama pero sobrang lamig ng body temperature niya, nakakatakot. Naalala ni Song-yi yung last time na nagkasakit si Min-jun kaya hindi siya naglakas loob dalhin siya sa hospital. Kinabukasan, nagising si Min-jun. Gumaling siya kahit walang treatment. Tinanggihan ni Min-jun lahat ng good intentions ni Song-yi. Malamig at distant yung pakikitungo niya sa kanya, pero kahit ganun, hindi pa rin siya sumuko. Sinabi ni Min-jun na kaya niyang alagaan yung sarili niya, kaya si Song-yi dapat alagaan niya muna yung sarili niya. Nasaktan at na-disappoint si Song-yi sa sinabi ni Min-jun, pero agad din niyang inayos yung mood niya. Sinundan niya siya ng palihim sa supermarket para bumili ng mga bagay. Nagpa-flatter pa siya on purpose, pero cold pa rin si Min-jun tulad ng dati. Nung lumabas si Min-jun para mangisda, hinabol siya ni Song-yi. Kahit ini-ignore siya ni Min-jun buong daan, positive pa rin yung mood niya. Madaldal si Song-yi. Kahit hindi siya pinapansin ni Min-jun, pinaalala niya na may sinabi siya sa kanya last time. Alam mo ba kung ano yon? Walang binigay na sagot si Min-jun kay Song-yi. Hindi lang yon, totally ini-ignore niya siya. Hindi makapaniwala si Song-yi. Pagkatapos mag-set up ni na Song-yi at Min-jun ng tent sa tabi ng lake, sobrang good mood si Song-yi. Masayang-masaya siyang sumayaw sa lake. Akala ni Song-yi romantic trip to na inarrange ni Min-jun. Pero biglang hinila siya pabalik ni Min-jun at seryoso niyang sinabi na wala talaga siyang gusto sa kanya. Lahat ng ginawa ni Min-jun ay dahil naaawa lang siya kay Song-yi. At yung kiss dahil curious lang si Min-jun. Kaya sana hindi na siya magpakita ulit sa harap niya. Tumagos sa puso ni Song-yi yung mga salitang yon. Napaiyak siya pero pakiramdam niya nagsisinungaling siya. Siguro yun yung last strength niya. Sa huli, wala na talagang choice si Song-yi kundi tumalikod at umalis na may regret. This time, nagdesisyon si Song-yi na umatras. Iwi-withdraw niya na yung deep pero unrequited niyang feelings. Pero hindi alam ni Song-yi na hindi siya kailanman binitawan ni Min-jun.
Nung moment na tumalikod si Song Yi at umalis, ginamit ni Minjun yung special ability niya para patigilin yung time. Pati yung snowflakes na nahuhulog mula sa langit, tumigil din sa ere. Tumigil sila dahil sa love nila. Tapos hinalikan ni Minjun si Song Yi. Habang broken-hearted si Song Yi pauwi, nakasalubong niya si Hee-kyung na dumating para sunduin siya. Nung nakita ni Hee-kyung si Song Yi na umiiyak dahil sa ibang lalaki, sumakit yung puso niya. Sa loob ng 15 taon, maraming beses nang umiyak si Hee-kyung dahil sa pag-reject ni Song Yi. Sa moment na to, biglang naramdaman ni Song Yi yung broken-hearted na mood ni Hee-kyung. Tinawagan ni Minjun si Young Mok para maglabas ng sama ng loob. Alam niya na yung biggest wish ni Song Yi ay tumanda ng dahan-dahan kasama yung taong mahal niya. Pero ngayon, 3 buwan na lang yung natitira kay Minjun dito, kaya hindi niya pwedeng bigyan si Song Yi ng kahit anong hope. Ngayon, humihina na rin yung special ability niya. Baka talaga paalis na siya sa Earth. Tonight, sobrang daming nainom na alcohol si Song Yi. Paggising niya, may natuklasan siyang nakakahiya. Kagabi, tinawagan niya si Minjun ng higit sa 10 beses at nag-send ng countless messages. Nag-eskandalo pa siya sa harap ng bahay ni Minjun. Tonight, tatawid na sana si Minjun nang bigla niyang tiningnan yung USB sa kamay niya. Yung scene sa panaginip niya, bumalik ulit sa isip niya. Tapos biglang may lumitaw na black luxury car. Bigla nitong binangga si Minjun at tumilapon siya sa kalsada. Sa moment na to, nakita ni Song Yi si Minjun. Nagpanik siya at ginawa niya ang lahat para gisingin siya. Dahan-dahang binuksan ni Minjun yung mga mata niya. Sinabi niya kay Song Yi na bawal siyang dalhin sa hospital, kaya wala nang choice si Song Yi kundi tawagan si Young Mok papunta sa bahay ni Minjun. Sa tulong ni Young Mok, na-treat si Minjun. Simula nung nakilala ni Minjun si Song Yi, sobrang dumalas yung injuries niya. Hindi na matiis ni Young Mok na makita yung kaibigan niyang nasasaktan. Kaya finally, sinabi niya kay Song Yi na paalis na si Minjun. Pinayuhan ni Young Mok si Song Yi na sumuko na sa feelings niya para sa kanya. Nung nakita ni Song Yi si Minjun na nakahiga sa kama, sobrang sakit sa puso niya. Yung nalalantang bulaklak at damo, parang sign ng malas. Pabalik-balik si Song Yi sa labas ng pinto ng matagal. Ayaw niyang umalis. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Minjun. Mas takot siya na baka talagang iwan siya nito. Habang komatose si Minjun, nagkaroon siya ng magandang panaginip. Sa panaginip, magkasama sila ni Song Yi araw-araw. Simple at masaya yung buhay nila. Kaya ni Minjun tanggapin ng maayos yung love ni Song Yi at pwede siyang tumanda ng dahan-dahan kasama siya. Pagkalipas ng ilang araw, gumaling si Minjun. Pero ramdam niya na humihina na naman yung special ability niya. Sobrang nag-aalala si Young Mok kay Minjun. Sa ganitong takbo, sooner or later, mabubuking yung identity ni Minjun. Kaya pinayuhan ni Young Mok si Minjun na ibenta na yung bahay. Gusto sana dalawin ni Song Yi si Minjun, pero nung binuksan niya yung pinto, nalaman niya na pinalitan na yung password. Kaya through camera na lang niya na ipahayag yung feelings niya. Nung nakita ni Minjun si Song Yi na may luha sa mata, namula yung mga mata niya. Sa moment na to, gusto talaga niyang tumakbo palabas at yakapin siya. Kinabukasan, pumunta si Minjun para hanapin si Jae-kyung at pumayag na siya na handa siyang akuin lahat ng sisi at maglaho. Pero hindi na dapat masaktan ulit ni Jae-kyung si Song Yi. Malamig na tumawa si Jae-kyung at pumayag. Nung umuwi si Minjun, siya na mismo yung nag-initiate makipagkita kay Song Yi. Nung nalaman to ni Song Yi, sobrang saya niya na hindi niya makontrol yung kilos niya. Pero nung humarap siya sa kanya na nakaayos at maganda yung makeup, ganun pa rin yung cold expression ni Minjun tulad ng dati. Sabi ni Song Yi, basta kasama niya yung taong gusto niya, satisfied na siya. Tinanong ni Song Yi si Minjun kung saan niya gustong pumunta after 2 months. Pag narinig to ni Minjun, hindi siya sumagot. Tuloy-tuloy na kinukumbinsi ni Song Yi yung sarili niya na okay lang sa kanya kahit long-distance relationship. Sana hindi siya iwan ni Minjun dahil kailangan niyang pumunta sa kung saan. Kahit walang reaction si Minjun, magulo yung puso niya sa moment na to. Hindi na iniisip ni Minjun kung gaano pa katagal siya sa Earth. Gusto lang niyang nasa tabi niya. Kahit dito pa siya mamatay, okay lang. Dinala ulit ni Minjun si Song Yi sa museum. Sa harap ng display shelf, nandoon yung sobrang familiar na hairpin. Ikinuwento ni Minjun lahat ng secrets niya kay Song Yi. Si Minjun yung nag-save kay Song Yi 12 years ago. Ang dahilan kung bakit ginawa yon ni Minjun dahil sobrang kamukha ni Song Yi si Yihua mula sa 400 taon na ang nakakaraan. Kaya biglang nagka-hallucination si Minjun. Kasabay nito, sinabi rin ni Minjun na alien siya. Nabuhay siya sa Earth ng higit sa 400 taon. Hindi naniwala si Song Yi sa sinabi ni Minjun, gusto niyang umuwi na sila. Pero 1 second lang, ginamit ni Minjun yung special ability niya para basagin yung display shelf. Gusto niyang takutin si Song Yi gamit yung alien identity niya para lumayo siya. Dati, ginamit ni Minjun yung special ability niya para iligtas yung isang passerby, pero yung taong yon nagpadala ng mga sundalo para hulihin siya kasi akala niya monster si Minjun.
Later, sinabi ni Minjun kay Youngmok yung totoong identity niya. Sobrang natakot si Youngmok kaya tumakbo siya palayo. Simula nun, hindi na sinabi ni Minjun kanino man yung identity niya ulit. Pero dahil gusto ni Minjun tapusin yung relasyon niya kay Songyi, sinabi niya ulit yung identity niya. Napatigil si Songyi ng ilang seconds, tapos hinawakan niya yung braso ni Minjun. Wala siyang pake sa totoong identity niya. Gusto lang malaman ni Songyi kung gusto talaga siya ni Minjun. Sa moment na to, medyo nag-hesitate si Minjun. Pero sa huli, hindi sinasadya na naitulak niya palayo yung kamay niya. Tapos, matigas siyang tumalikod at umalis. Hindi makapaniwala si Songyi na alien pala yung lalaking gusto niya. Pero hindi lang siya hindi natakot, sobrang curious pa siya sa superpower ni Minjun. Sinabi pa niya na mag-show off siya ng special ability sa public. Kung hindi, ilalabas niya yung totoong identity niya sa buong mundo. Naiinis si Minjun kay Songyi, kaya wala siyang choice kundi pumayag na kumain kasama niya. Sa dining table, parang curious na little girl si Songyi. Tuloy-tuloy siya sa tanong. Naiwan si Minjun na helpless at walang masabi. Pagkatapos kumain, naglakad silang dalawa sa tabing dagat. Biglang tinanong ni Songyi kung kamukha ba talaga niya si Yihua, pero hindi sumagot si Minjun. Gusto malaman ni Songyi kung bakit sobrang daming beses siyang tinulungan ni Minjun. Dahil lang ba kamukha niya si Yihua? Kahit gusto talaga ni Minjun si Songyi, pinili pa rin niyang magsinungaling. Nagsinungaling si Minjun at sinabi na lahat yon illusion lang niya at hindi niya kailanman nagustuhan si Songyi. Tinanong ni Songyi si Minjun kung wala talaga siyang kahit anong feelings para sa kanya. Hindi ba niya siya nagustuhan kahit sandali lang? Kahit yung iwas na tingin ni Minjun, parang sinasabi na lahat, pero sa huli pinili pa rin niyang itanggi yung feelings niya. Nung nakita ni Minjun yung likod ni Songyi na unti-unting lumalayo sa kanya, sobrang hindi siya mapakali. Simula noon, tuwing nagkakasalubong sina Songyi at Minjun, hindi na siya nag-i-initiate bumati. Nag-focus si Songyi ng todo sa work. Pinilit niyang huwag gumamit ng replacement actor sa cable scene. Pero nung tumalon si Songyi, isang step na lang yung danger. Pagkatalon niya, biglang nag-malfunction yung pulley. Nawalan ng balanse si Songyi at bumangga sa pader. Tapos mabilis na bumagsak yung buong katawan niya sa lupa. Nung moment na nasa panganib si Songyi, agad tumakbo si Hui Kyung para saluhin siya. Sobrang lakas ng impact kaya pareho silang nahimatay. Mabilis na kumalat kung saan-saan yung balita na nahulog si Songyi at nasaktan habang nagfi-film. Dahil ayaw na ni Minjun na masaktan pa si Songyi, nagdesisyon siyang tuparin yung usapan nila ni Jae-kyung. Sa oras na to, nasa police station si Minjun at iniimbestigahan. Nung narinig ni Minjun na naaksidente si Songyi, agad niyang ginamit yung special ability niya para lumipat sa hospital. Nung nakita ni Minjun si Songyi na nakahiga sa kama at hirap huminga, parang may tumusok sa puso niya sa sakit. Umakyat yung galit sa puso ni Minjun. Ginamit ni Minjun yung special ability niya para mag-teleport sa office ni Jae-kyung. Sa oras na to, bulag si Minjun sa galit. Medyo natakot si Jae-kyung. Gusto sana ni Jae-kyung pindutin yung emergency bell pero tinangay ng special ability ni Minjun yung lahat. Agad sinakal ni Minjun si Jae-kyung at idiniin siya sa pader. Gusto ni Minjun maramdaman ni Jae-kyung yung threat, yung takot na papalapit na yung kamatayan. Isang segundo lang, dinala ni Minjun si Jae-kyung sa top floor. Gusto ni Minjun gamitin yung paraan ni Jae-kyung sa pananakit kay Songyi para patayin siya. Pero hindi natakot si Jae-kyung at tumawa pa ng malakas. Yun pala, may narinig si Jae-kyung na story na kapag ginamit ni Minjun yung special ability niya para pumatay ng tao, mamamatay din siya. Kaya sure si Jae-kyung na hindi maglalakas loob si Minjun gawin yon. Pero handa si Minjun mamatay kasama si Jae-kyung. Pero nung gagalaw na sana si Minjun, biglang sumigaw si Jae-kyung na kapag namatay siya, mamamatay agad si Songyi sa hospital. Inayos na ni Jae-kyung lahat. Lalong nagalit si Minjun nung nakita niya yung smug na mukha ni Jae-kyung. Matigas na binitawan ni Minjun yung kamay ni Jae-kyung at hinayaan siyang mahulog ng tuloy-tuloy. Pero sa huli, pinakawalan pa rin ni Minjun si Jae-kyung. Hindi talaga naglakas loob si Minjun isugal yung buhay ni Songyi. Kapag natalo si Minjun sa sugal na yon, wala nang makakapag-protect kay Songyi. Sa panaginip ni Songyi, sinabi niya sa tatay niya na first time niya mahalin ng isang tao nang mas higit pa sa kanya. May nakilala siyang taong gusto niyang kasama mula umaga hanggang gabi. Si Minjun yung taong pwedeng mahalin ng sobra ni Songyi. Kahit itinataboy siya nito at pinalalayas siya, hindi pa rin siya makaalis. Kahit anong gawin niyang paraan para kamuhian siya, alam niyang hindi niya kaya. Nung nagising si Songyi, yung tatay niya na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon, nandoon sa tabi niya. Namumula rin yung mata niya. Sobrang naging emosyonal si Songyi nung nakita niya yung tatay niya dito. Umiyak siya at mahigpit na niyakap yung tatay niya. Finally, pinatawad na ni Songyi yung tatay niya sa bigla niyang pag-alis. Tapos nag-beer sila at kumain ng fried chicken. Nagkwentuhan sila kung ano yung mga nangyari sa mga nagdaang taon. Sa oras na to, diretsyong inamin ni Minjun sa pulis yung alien identity niya.
Kasabay nito, sinabi rin ni Minjun yung totoo tungkol sa pagkamatay ni Yora. Pagkatapos nun, ibinigay ni Minjun yung USB sa pulis. Pagkatapos nun, nangako si Minjun na tutulungan niya silang mahuli si Jaekyung. Kinabukasan, nagulat si Minjun nang makita online yung rumor na engaged na sina Songyi at Hwikyung, kaya agad siyang nagselos. Puno ng Songyi yung isip ni Minjun. Kinuha niya yung phone niya para mag-text, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paulit-ulit si Minjun mag-type tapos buburahin. Lahat ng gusto niyang sabihin na uwi sa Miss Kita. Pero hindi naglakas loob si Minjun pindutin yung send. Habang nag-hesitate si Minjun, hindi sinasadya niyang napindot yung send button. Sa moment na to, magche-check na sana si Songyi ng phone niya nung ginamit ni Minjun yung special ability niya para patigilin yung time. Kinuha niya yung phone ni Songyi at gusto niyang i-delete yung message kanina pero may password yung phone niya. Ilang beses niyang tinry pero palpak. Tiningnan niya yung magandang mukha niya at na-attract siya. Hindi na malaya ni Minjun. Inabot niya yung kamay niya para haplusin yung buhok ni Songyi. Sa moment na to, biglang tumigil gumana yung special ability at umandar ulit yung time. Bumalik lahat sa normal. Medyo nagulat si Songyi nung nakita niya si Minjun. Naging awkward yung atmosphere nilang dalawa. Pinaalala ni Minjun kay Songyi na may natanggap siyang message. Pero nung in-unlock na ni Songyi yung phone niya, pinatigil ulit ni Minjun yung time. Maingat niyang kinuha yung phone sa kamay niya at mabilis niyang dinelete yung message. Nung bumalik sa normal yung time, hindi nakita ni Songyi yung message pero medyo suspicious siya pero agad binago ni Minjun yung topic. Sinabihan niya si Songyi na i-cancel yung contract niya sa bagong management company pero nabuko ng sentence na yun na mas malakas yung pandinig niya kaysa sa normal na tao. Naalala ni Songyi na narinig ni Minjun lahat ng kabaliwan na sinasabi niya sa bahay. Pinagalitan ni Songyi si Minjun na eavesdropper siya tapos pinalayas niya siya sa room. Nung naalala ni Minjun yung balita na engaged na sina Songyi at Hwikyung, na-imagine niya yung eksena na masaya sila magkasama. Saan man pumunta si Minjun, lumalabas sa isip niya yung eksena na sweet silang dalawa. Kaya sobrang gulo ng puso ni Minjun. Hindi nagtagal, na-discharge si Songyi sa hospital. Nung naghahanda si Songyi pumunta sa film crew para mag-shoot, lumitaw si Minjun sa harap niya. Nag-propose siya na magiging close manager niya siya. Kahit sinabi ni Songyi na ayaw niyang sumakay sa kotse ni Minjun, kabaliktaran yung ginawa ng katawan niya. Ginawa ni Minjun yon kasi gusto niyang protektahan si Songyi kay Jaekyung palagi. Pero nung dumating sila sa filming set, hindi pinapasok ni Songyi si Minjun. Nag-confess na siya dati at sobrang malala yung rejection. Tapos ngayon sobrang considerate ni Minjun, kaya sobrang uncomfortable si Songyi. Sa filming set, nakita ni Songyi si Semi. Pinayuhan ni Semi si Songyi na tanggapin yung love ni Hwikyung. Nung nakita ni Semi na tumakbo si Hwikyung para iligtas si Songyi na walang takot kahit may danger, naintindihan ni Semi na hindi niya mapapalitan yung posisyon ni Songyi sa puso ni Hwikyung. Pag narinig ni Songyi yung mga sinabi na, yon, naisip niya na oras na para pag-isipan yung relasyon nila ni Hwikyung. Umupo si Songyi sa filming set at naghintay ng matagal pero hindi pa rin dumarating yung scene niya. Ang isang big star tulad ni Songyi hindi pa kailanman nakaranas ng ganito. Dahil gusto ni Songyi maibalik yung glory niya, wala siyang choice kundi maghintay ng miserable sa dressing room. Hanggang late at night, hindi pa rin dumadating yung scene ni Songyi. Kahit nung nag-out na yung lahat, hindi man lang siya sinabihan. Si Songyi na lang mag-isa ang naiwan sa set. Hindi niya makapaniwala na totoo to. Hindi niya napansin yung daan at hindi sinasadyang nadulas siya. Buti na lang, nasalo siya ni Minjun agad. Pero galit pa rin si Songyi. Tinanong niya kung bakit siya hinihintay. Sagot ni Minjun, gusto niya siyang protektahan. Hindi alam ni Songyi bakit biglang naging ganun si Minjun. Hindi rin naglakas loob si Minjun sabihin yung nararamdaman niya. Naalala ni Songyi yung harsh na rejection words na sinabi ni Minjun kung gaano siya nasaktan noon. Pero ngayon, parang walang nangyari tapos sinasabi niyang aalagaan niya siya. Sinabi ni Songyi na hindi siya replacement ni Yihua. Sinabi rin niya na huwag na siyang magpakita sa buhay niya. Yung mga salitang yon, parang mawawala na siya sa kanya. Ginamit ni Minjun yung special ability niya para sindihan lahat ng ilaw tapos hinila niya si Songyi papasok sa mga braso niya. Sa moment na to, wala nang pake si Minjun kung ano mangyayari sa future. Ngayon, gusto lang niyang makasama si Songyi. Tapos yumuko si Minjun at hinalikan si Songyi sa labi. Isang segundo lang, naitulak si Minjun ni Songyi nang hindi sinasadya. Tinanong niya kung gusto ba talaga siya ni Minjun. Nag-hesitate pa rin siya at walang sinabi. Sobrang na-disappoint si Songyi. Kahit nagsisinungaling lang siya para lokohin siya, magiging masaya pa rin siya. Tinalikuran ni Songyi si Minjun at nagbulong-bulong. Paglingon niya ulit, nakita niyang bumagsak si Minjun sa lupa. Ginamit ni Songyi lahat ng lakas niya para buhatin si Minjun pabalik sa kotse. Sobrang hirap para sa kanya na maipasok siya sa kotse.
Nagreklamo si Songyi kung bakit ang hina ng superpowers ni Minjun, hinalikan lang siya tapos nahimatay na. Kahit nagrereklamo siya, nung nakita niya yung maputlang mukha nito, sobrang sakit pa rin sa puso niya at nag-aalala siya. Habang nasa daan, nagbabantay si Songyi at nagmumura. Tuloy-tuloy din siyang nag-o-overtake sa kotse sa harap. Ang hirap para sa kanya na maiuwi siya ng ligtas. Tinulungan ni Songyi si Minjun papunta sa kama. Hindi pa rin niya napigilang tanungin siya kung bakit siya nahimatay pagkatapos siyang halikan. Ilang secrets pa ba ang itinatago ni Minjun? Pero sa moment na to, wala nang lakas si Minjun para sumagot. Tinanong ni Songyi hanggang saan sila pwedeng maging intimate. Imposible ba na may mangyari pagkatapos ng kiss? Nagreklamo si Minjun na ang ingay ni Songyi pero tuloy pa rin siya magsalita. Natatakot siya na yung magiging anak niya paglaki ay magiging deformed na tao. Hinawakan ni Minjun yung kamay niya at hinila siya papasok sa mga braso niya. Tapos sinabi niya na pwede niya siyang yakapin ng ganito. Nahihiya si Songyi at sinabi kay Minjun na bitawan siya pero mas hinigpitan pa niya yung yakap. Kahit mukhang nahihiya si Songyi, satisfied talaga siya. Pero matigas pa rin siyang bumulong sa tenga niya na gusto niyang malaman kung yung kiss kanina ay para sa kanya o para kay Yihua. Sinabi ni Minjun na yung hinalikan niya ay si Songyi. Pag narinig yun, sobrang saya ni Songyi. Paulit-ulit niyang pinapakiusapan na sabihin niya ulit ng ilang beses. Tonight finally, na-confirm nila yung place nila sa puso ng isa't isa. Kinabukasan, nalaman ni Yunjae na hindi umuwi si Songyi buong gabi. Nung tinawagan ni Yunjae si Songyi, nagsinungaling siya na nagfi-film siya pero nahuli siya ng younger brother niya na lumalabas sa bahay ni Minjun. Nag-aalala si Yunjae na baka masaktan si Songyi kaya pumunta siya para hanapin si Minjun. Tinanong ni Yunjae si Minjun kung gusto ba talaga niya si Songyi. Pero bago pa makapagsalita ng ilang words si Yunjae, sinuhulan na siya ni Minjun ng carton of milk. Nung nakita ni Yunjae yung telescope sa bahay ni Minjun, mas lalo siyang na-interested at kumampi kay Minjun. Nakalimutan na ni Yunjae yung purpose ng pagpunta niya. Nag-share si Minjun ng maraming knowledge tungkol sa astronomy kay Yunjae. Simula noon, nagkaroon si Yunjae ng adoration kay Minjun. Biglang nagbago yung attitude niya. Sana mas maging tolerant si Minjun sa ate niya. Late at night, dahan-dahang tinawag ni Songyi si Minjun mula sa balcony. Actually, gusto lang niyang i-confirm kung superior nga talaga yung hearing niya. At ayun, isang segundo lang lumabas talaga si Minjun. Medyo na weird si Songyi, pero alam ni Minjun na nagjo-joke lang siya, kaya agad siyang tumalikod at bumalik sa loob ng room. Mabilis siyang nag-explain na miss niya siya, kaya niya siya tinawag palabas. Papapasok na sana si Songyi sa room nung biglang lumitaw si Minjun sa harap niya. Kinurot niya yung pisngi niya at inulit yung sinabi niya kanina. Nagpatuloy silang dalawa magkulitan sa balcony. Diretsong sinabi ni Minjun kay Songyi yung identity niya. Pag narinig ni Songyi, sinabi niyang mananatili siya sa tabi ni Minjun forever. Pero right after noon, biglang naisip ni Songyi na si Minjun pwedeng manatiling bata forever, pero siya, kahit anong mangyari, tatanda at mamamatay. Kinabukasan, dinala ni Minjun si Songyi sa filming. Nung nalaman niyang may kissing scene, agad siyang nagselos. Sinabihan niya si Songyi na gumamit ng replacement actor. Akala ni Songyi control freak si Minjun. Kahit iilang small scenes na lang ang nafi-film niya ngayon, mas masaya siya kaysa noong main role siya kasi laging nasa tabi niya si Minjun para protektahan siya. Sa set, nag-interview si Songyi. Sinabi ng reporter kay Songyi na ipasa raw niya yung ilang secrets kay Semi para tanggapin siya ng lahat. Confident na sinabi ni Songyi na basta kasing ganda niya si Semi, sapat na yon. Matagal naghintay si Songyi. Finally, dumating yung scene niya pero sinadya ng direktor pahirapan siya. Pinapareshoot niya ng maraming beses yung eksena na gumugulong siya pababa ng slope. Sa huli, yung first scene pa rin ang pinili ng direktor. Hindi na kinaya ni Minjun, kaya ginamit niya yung special ability niya para turuan ng leksyon yung direktor. Kailangan ulit maghintay ni Songyi hanggang late at night para sa next scene niya. Buti na lang, laging nasa tabi ni Songyi si Minjun. Habang naglalaro ng cards si Songyi kasama yung ibang members ng crew, palihim na ginagamit ni Minjun yung special ability niya para tulungan siyang manalo sa maraming games. First time to na sobrang saya niyang naghihintay para sa scene. Naisip ni Songyi na basta nasa tabi niya yung taong mahal niya, willing siyang maghintay buong gabi. Sa malamig at snowy na gabi, sumandal si Songyi sa balikat ni Minjun. Ini-imagine niya yung masayang future life kasama siya. Gusto ni Songyi na kasama si Minjun sa mga susunod na araw. Gagawin nila yung mga romantic na bagay tulad ng ibang masayang couples. Gusto ni Songyi magsuot sila ng couple rings at couple clothes. Gusto niyang mag-dinner kasama siya sa Seoul Tower Revolving Restaurant. Gusto rin niyang isulat yung pangalan nilang dalawa sa wish lock. Nung narinig ni Minjun yung mga wishes ni Songyi, tumahimik siya at matagal nag-isip. 1 month na lang ang natitira bago siya kailangang umalis sa mundong to. Hindi alam ni Minjun paano sasabihin kay Songyi. Ang sinabi lang niya,
tutuparin niya lahat ng wishes niya sa loob ng 1 buwan. Nagtaka si Song-yi bakit kailangan daw tuparin lahat within 1 month. Sa kakatanong ni Song-yi, finally sinabi ni Minjun lahat. After 1 month, mapipilitan siyang bumalik sa lugar kung saan siya ipinanganak. Hindi matanggap ni Song-yi yung cruel na reality na ito. Nabuhay si Minjun sa Earth ng higit sa 400 taon. Bakit kailangan niyang umalis mismo ngayon na nagmamahalan na sila? Sinabi ni Song-yi na willing siyang maghintay kay Minjun bumalik kahit gaano pa katagal. Pero hindi inaasahan ni Song-yi na this time, mawawala si Minjun for life. Kinabukasan, may isang girl na nagpa-cute at gusto kay Minjun ibigay yung phone number niya. Kahit ayaw na ayaw ni Minjun, sa huli hindi niya rin nakayanan yung kulit ng girl. Nung sasagot na sana si Minjun, nagselos si Song-yi at biglang sumugod para paghiwalayin silang dalawa. Sinabi ni Song-yi kay Minjun na bilisan niyang sabihin kung hindi na niya masasabi pa. Pag narinig yon ni Minjun, dali-dali niyang hinabol si Song-yi. Hindi maintindihan ni Song-yi bakit kailangan niyang umalis eh. Hindi pa nga sila nakakapag-date ng maayos. Sana magstay siya. Sa pagmamakaawa ni Song-yi, nanahimik lang si Minjun. Sobrang na-disappoint si Song-yi sa attitude ni Minjun. Sana kung aalis siya, umalis na lang siya ng tahimik. Hindi na siya gagawa ng mga bagay na magpapa-flatter ng puso niya kasi mapipilitan siyang manatili dito at mabubuhay siya sa lugar kung saan siya nag-exist tapos biglang nawala. Halatang mga kasinungalingan yon, pero inisip ni Minjun na totoo. Sinabi niya na kung yun yung gusto ni Song-yi, gagawin niya. Sa moment na to, ang gusto lang ni Song-yi ay magstay si Minjun. Nung pinanood ni Song-yi yung likod ni Minjun habang umaalis siya, sobrang sakit sa puso niya at tahimik siyang umiyak. Pero sa huli, nagdesisyon pa rin siyang tumalikod at umalis. Yung 2 taong sobrang nagmamahalan, naglakad sa magkaibang direksyon. Sobrang pangit ng mood ni Minjun. Hindi siya umiinom normally, pero ngayon, lasing siya. Yung special ability niya, unti-unti na ring nawawala sa control. Yung mga ilaw sa room, on and off. Napabuntong hininga si Minjun, kaya nawalan ng kuryente yung buong building. Tapos lumabas ulit siya sa balcony. Nung nakita ni Minjun na hindi si Song-yi yung nasa poster, sobrang bad trip siya. Pagkatapos ng isa pang buntong hininga ni Minjun, nalubog sa dilim yung buong city. Nung pumasok si Song-yi sa room, nakita niya si Minjun na nakahiga, lasing, sa kama niya. Ang dami niyang sinasabi na walang sense. Sinubukan niyang tanungin kung sino yung gusto niyang makasama. Sinabi niya yung pangalan niya. Sobrang saya ni Song-yi nung narinig niya yon. Kinabukasan, nung nagising si Minjun, sobrang nagulat siya. Usually, pinakanilalait niya yung mga lasing, pero hindi niya in-expect na isang araw siya na mismo magiging ganun. Gusto sana ni Minjun umalis ng tahimik pero nahuli siya ni Song-yi. Sobrang nahiya si Minjun. Inasar-aso ni Song-yi si Minjun gamit yung teasing na tone. Sinamantala pa niya yung moment na hindi siya nakatingin at hinalikan niya siya sa labi. Bago pa siya makareact, pinalayas niya siya. Wala maintindihan si Minjun. Cold na sinabi ni Song-yi na gusto lang niyang maramdaman niya yung naramdaman niya noon. Doon lang naintindihan ni Minjun kung gaano nasaktan si Song-yi dati. Sa moment na to, biglang gusto pumasok ng nanay ni Song-yi sa room. Kaya sinabihan ni Song-yi si Minjun na gamitin na yung special ability niya para umalis agad, pero parang hindi gumana. Ilang beses tinry ni Minjun, pero palpak. Sa huli, wala siyang choice kundi umakyat pabalik sa balcony. Matagal nag-isip si Song-yi at finally nag-compromise. Kahit 1 buwan lang siya magstay, gusto niyang gumawa ng best memories kasama siya. Nag-confess si Song-yi kay Minjun sa kabilang side ng pader. That day, binulong niya lahat ng laman ng puso niya. Sinabi ni Song-yi na hindi niya alam kung narinig ni Minjun o hindi, pero pinag-isipan niya to ng mabuti. Kung hahayaan lang niyang umalis si Minjun na walang ginagawa, baka hindi siya matahimik. Kaya pumayag siya na tuparin yung wish niya kasama siya for 1 month. Para hindi siya magsisi kapag pinili niyang kalimutan. Pero paano makakalimot si Minjun kay Song-yi? Sinabi ni Song-yi na gusto niyang mag-travel kasama si Minjun. 1 segundo lang, nakatanggap siya ng text message mula sa kanya. Alam niyang narinig niya lahat ng sinabi niya. Sa elevator, siya na yung nag-initiate hawakan yung kamay niya. Sumandal siya sa balikat niya buong ride. Sana tumigil na lang yung time forever sa moment na to. Nag-practice sila ng lines nila sa tabi ng mainit na fireplace. Nagkape sila magkasama. Ayaw iwan ni Song-yi si Minjun kahit 1 segundo. Kapag nawala siya kahit sandali, hahanapin niya siya kahit saan. Takot si Song-yi na baka umalis si Minjun ng tahimik. Nung nakita ni Minjun si Song-yi na ganito, nagdesisyon siyang magstay dito. Kahit mamatay pa siya dahil doon, okay lang. Mahigpit na nagyakap yung couple sa snowy na paligid. This time, hindi na sila maghihiwalay. Tonight, nagyakapan sila at nakatulog. Kinabukasan ng umaga, nung binuksan ni Song-yi yung mata niya, nakita niya si Minjun. Sobrang saya niya. Sinabihan ni Song-yi si Minjun na gamitin yung special ability niya para buhatin siya. Tinry ni Minjun ng konti pero palpak.
Nagreklamo si Song Yi na sobrang hina na ng special ability niya. Hindi pumayag si Minjun, kaya tinry niya pa ulit ng ilang beses, pero napansin niya na hindi pa rin gumagana. Nag-alala si Song Yi nung nakita niyang humihina yung special ability ni Minjun. Plano niyang gamutin siya gamit deer antlers para lumakas. Kahit sinabi ni Minjun na dahil lang hindi siya nakapagpahinga ng maayos, alam niya sa puso niya na papalapit na yung araw ng pag-alis niya. Pag-uwi nila, nag-practice pa siya ng ilang beses. Nalaman niya na hindi na niya magamit yung special ability niya tulad ng dati. Puno ng thoughts si Song Yi na makasama si Minjun, kaya tuloy-tuloy niyang tinatawag yung pangalan niya. Alam ni Song Yi na naririnig siya ni Minjun, kaya tinatawag niya pa rin siya sa room. Gusto sana ni Minjun gamitin yung special ability niya para pumunta kay Song Yi, pero palpak. Nag-focus siya at gusto niyang subukan ulit, pero hindi inaasahan, nag-teleport siya sa gitna ng crowded na street. Nung nakita ni Song Yi na hindi lumilitaw si Minjun, tumawag siya para i-urge siya. Wala nang choice si Minjun kundi tumakbo pa uwi. Kinabukasan, paggising niya, gusto niya subukan ulit. This time, bumalik yung special ability niya. Kaya na niyang kontrolin yung objects kahit kailan. Gusto sana ni Minjun tawagan si Song Yi para mag-show off, pero nalaman niya na wala siya sa bahay. Sa time na yon, sinusukat ni Song Yi yung isang magandang wedding dress. Gustong-gusto ni Song Yi magpakasal kay Minjun as soon as possible. Sobrang satisfied si Yoonjae sa brother-in-law na to. Hindi lang nangako si Yoonjae na tutulungan niya si Minjun kausapin yung nanay niya, dinala pa niya si Minjun para makilala yung tatay niya. Nag-dinner silang dalawa kasama yung tatay niya. Yung tatlong lalaki sobrang daming nainom. Nalasing si Minjun kaya hindi sinasadya na nag-teleport siya gamit yung special ability niya. Nabulaga si Yoonjae sa eksenang yon. Isang segundo lang, ginamit ulit ni Minjun yung special ability niya para kumuha ng tubig. This time, sobrang bilib na si Yoonjae kay Minjun. Nag-volunteer si Yoonjae na ihatid si Minjun pa uwi. Pinangako pa ni Yoonjae na hindi niya sasabihin yung secret ni Minjun. Habang nagbe-breakfast, sinabi ni Song Yi na malapit na siyang mawalan ng renta. Actually, pinapahiwatig ni Song Yi na gusto niyang makistay kay Minjun, pero tanga siya kaya hindi niya gets yung meaning. Nag-offer pa siyang pautangin siya. Sa inis ni Song Yi, sinubo niya yung kanin ng galit. Nakita ni Minjun na bad mood siya, kaya nagsuggest siya na mag-date sila sa Seoul Tower that night. That night, maaga nang naghihintay si Minjun sa car. Nung lumabas si Song Yi, sinabihan siya ni Minjun na pumunta sa trunk para kunin yung gamit niya. Akala ni Song Yi may surprise siyang inihanda, pero nung binuksan niya yung trunk, empty. Yun pala, gusto lang niyang kunin niya yung windshield wipers. Sa inis, binagsak ni Song Yi yung trunk para ilabas yung galit niya. Tinanong niya kung wala ba siyang braso o paa o kaya gamitin niya na lang yung superpowers niya. Tapos sinulat ni Song Yi yung names nilang dalawa sa love lock. Sana hindi na sila maghiwalay ulit. Tapos sinabi niya na itapon yung susi. Kahit hindi gets ni Minjun, sumunod pa rin siya. Tapos kumain sila ng masarap sa revolving restaurant. Biglang napansin ni Song Yi na may dalang flowers yung waiter. Mabilis siyang kumaway, pero this time na-disappoint siya. Steak pa rin yung kinakain ni Minjun gaya ng dati. Pauwi, tuloy-tuloy nagrereklamo si Song Yi. Tinanong ni Minjun kung may mali ba today, pero nagsinungaling si Song Yi at sinabi na sobrang satisfied siya sa araw na to. Sa gabi, binuksan ni Song Yi yung diary ni Minjun para basahin. Nandoon yung record ng mga nangyari sa kanila mula nung nagkakilala sila hanggang sa nagmahalan. Biglang nawala lahat ng lungkot sa puso ni Song Yi. Pero habang tumatagal, lalo bumigat yung mood niya. Nung nabasa niya yung last page, basang-basa sa luha yung mukha niya. Sa moment na to, doon niya naintindihan na kapag pinili ni Minjun magstay, malapit nang matapos yung buhay niya. Doon lang na-realize ni Song Yi kung gaano ka-selfish yung gusto niyang manatili si Minjun sa tabi niya at kung gaano kalalim yung love niya para sa kanya. Actually, matagal nang handa ni Minjun yung engagement ring at nag-practice pa siya sa room ng maraming beses kung paano magpo-propose. Gusto sana ni Minjun bigyan si Song Yi ng surprise that night, pero sa crucial moment, umatras siya kasi hindi siya sure kung gaano pa siya katagal pwedeng magstay kasama niya. Kaya nung moment na binuksan ni Song Yi yung trunk, pinatigil niya yung time. Pinalitan niya yung surprise na inihanda niya ng windshield wiper. Nung nalaman ni Song Yi na pag nagstay si Minjun dito, masama yung ending, agad niyang hinanap si Young Mok para mag-confirm. Nag-hesitate siya sandali, tapos tumango siya at nagsabing oo. Sinabi rin ni Young Mok kay Song Yi na matagal na talagang mahal ni Minjun si Song Yi, pero hindi lang siya naglakas loob mag-confess. Pinasan niya lahat ng sakit mag-isa para hindi siya masaktan. Nung nalaman niya yung totoo, tuloy-tuloy yung luha ni Song Yi. Pagkalipas ng ilang araw, nakahanap si Hui Kyung ng evidence na si Jae Kyung yung pumatay sa kapatid niya. Nakipag-cooperate si Hui Kyung kay Minjun para ibunyag yung crimes niya. Tapos isinuko nila si Jae Kyung sa pulis. Kasabay nun, nahuli rin nila yung secretary na tumutulong kay Jae Kyung. Hindi na ma-deny ni Jae Kyung yung solid na evidence. Akala ng lahat dito na matatapos na yung issue.
Pero biglang naglabas si Jaekyung ng masamang ngiti. Yun pala, ginamit ni Jaekyung yung pangalan ni Minjun para yayain si Songyi pumunta sa restaurant. Tapos may staff na nagdala ng bottle ng poisoned wine. Tapos may pinakuha siya ng phone niya. Itinapon ni Minjun si Jaekyung sa basurahan. Kahit mabubuking identity niya, ginamit niya yung special ability para mag-teleport sa restaurant. Pero nakainom na si Songyi ng poisoned wine. Nung tatayo na sana siya, bigla siyang nahimatay. Sa harap ng dose-dose na tao, ginamit ni Minjun yung special ability niya para dalhin si Songyi diretso sa hospital, pero wala yung doktor sa moment na yon. Galit na tinanong ni Minjun yung mga nurses. Ang gusto lang ni Minjun ngayon ay mailigtas agad yung buhay ni Songyi. Wala nang pake si Minjun sa alien identity niya. Ginamit niya yung special ability niya para i-wash yung stomach niya. Buti na lang, konti lang yung nainom na poison ni Songyi, kaya nakaligtas siya. Sa oras na to, ang daming reporters ang pumapalibot sa kanila. Ayaw ni Songyi sa masikip at maingay na eksena, kaya sinabihan niya si Minjun na dalhin siya sa lugar na walang tao. Ganun na nga, dinala ni Minjun si Songyi at bigla silang nawala sa harap ng lahat. Pumunta sila sa isang maliit at liblib na isla. Dalawa lang silang nandoon. Kahit magulo yung mundo sa labas, yung mundo na kinaroroonan nila, tahimik pa rin. Sinabi ni Songyi na kung dito mabubuhay si Minjun sa planet na to, dito rin siya titira. Kung gusto niyang umalis sa planet na to, willing din siyang sumama. Yung sincere na confession ni Songyi, sobrang nakatouch kay Minjun. Takot siya na bigla siyang mawala. Kaya diretsahan niyang sinabi yung nasa puso niya, kahit maibalik pa yung oras, pipiliin pa rin ni Songyi na mahalin si Minjun tulad ngayon. Pagkatapos nun, nag-dinner sila magkasama. Pinag-usapan nila kung ilang anak yung gusto nila in the future. Ang daming pictures ang kinuha ni Songyi sa kanilang dalawa. Gusto niyang itago bawat memory ni Minjun. That night, nagsindi sila ng campfire at umupo sa beach na magkadikit at nakasandal sa isa't isa. Kumanta si Minjun ng love song para kay Songyi. Umalingaw-ngaw yung malinaw niyang boses sa buong night sky. Inilabas ni Minjun yung ring na matagal na niyang inihanda. Lumuhod siya sa isang tuhod at nag-propose kay Songyi. Kahit hindi to romantic na proposal, satisfied si Songyi na nasa tabi niya yung taong mahal niya. Napaiyak si Songyi sa sobrang tuwa. Ito yung pinakamasayang moment ng buhay niya, pero kailangan pa rin nilang harapin yung reality. Gusto ni Songyi na umalis si Minjun sa Earth. Dapat bumalik siya sa lugar kung saan siya ipinanganak. Pero sinabi ni Minjun na desidido siyang manatili sa tabi niya. Desidido rin si Songyi na kung mamamatay si Minjun sa tabi niya, hindi siya mabubuhay mag-isa sa mundong ito. Basta alam ni Songyi na buhay pa si Minjun sa kung saan man, sobrang sasaya na siya. Hindi kailangan ng dalawang nagmamahalan na magkasama hanggang pagtanda. Kailangan lang nilang alam na safe at okay yung isa't isa. Tonight, hirap makatulog sina Songyi at Minjun. Pinag-usapan nila yung mga bagay tungkol sa life and death. Nabuhay si Minjun sa Earth ng higit sa 400 taon, kaya sobrang dami na niyang nakita ng mga separations na forever. Alam ni Minjun na walang taong nabubuhay para lang mamatay. Yung proseso ng pamumuhay ang pinaka-importante. Kahit alam na yung ending, willing si Minjun isuko lahat para sa maikling panahon ng happiness na to. Kinabukasan, ginamit ni Minjun yung special ability niya para ihatid si Songyi pauwi. Nung nakita ng parents ni Songyi na bigla silang lumitaw sa harap nila, nagulat silang dalawa. Ngayon, naniniwala na sila na may superpowers talaga si Minjun. Seryosong sinabi ni Songyi sa nanay niya na si Minjun ang taong sobrang mahal niya. Siya rin yung nag-iisang tao na nagpapakilig sa kanya. Nung nakita ng nanay ni Songyi na sobrang matigas ang ulo ni Songyi, hindi na siya nagtanong pa. After that, naghanda rin siya ng masaganang pagkain para sa buong pamilya. First time to na nagkaroon si Minjun ng family meal. Sobrang warm yung naramdaman niya sa loob. Pero yung happy moments, laging sobrang ikli. Wala pang isang linggo, kailangan nang umalis ni Minjun sa lugar na to. Habang naghihilamos si Minjun, bigla siyang nagka-nosebleed. Paulit-ulit lumalabas sa isip niya yung image na bigla siyang mawawala. Bumagsak si Minjun sa kama, sobrang pagod. Matagal pinindot ni Songyi yung doorbell, pero hindi pa rin niya nakita si Minjun na magbukas ng pinto. Pagpasok ni Songyi sa bahay, napansin niya na unti-unting nalalanta yung mga halaman sa loob. Bigla niyang na-realize na baka nasa danger siya. Nung nakita ni Songyi si Minjun na hindi gumagalaw sa kama, sobrang natakot siya. Dahan-dahan niya siyang inuga para gisingin, pero wala siyang reaksyon. Hindi napigilan ni Songyi umiyak ng malakas. Sinigaw niya yung pangalan ni Minjun gamit lahat ng lakas niya. Baka narinig ni Minjun yung tawag ni Songyi, kaya dahan-dahan siyang nagising. Sa huli, nagdesisyon pa rin si Songyi na sabihin kay Minjun na umalis na sa Earth kasi ayaw niyang mawala forever yung taong mahal niya. Pero sobrang masasaktan din si Minjun kung mag-isa siya sa kabilang mundo. Kapag na-miss niya si Songyi, ano ang gagawin niya? Sinabi ni Songyi na pwede niyang dalhin yung photos nila at titingnan niya yon tuwing mamimiss niya siya. Makikinig siya sa kanta na kinanta niya. Lagi siyang maaalala ni Songyi.
Sinabi niya na ganun din ang gawin niya. Sa week bago umalis si Minjun, tahimik at peaceful yung mga araw nila. Ang dami nilang ginawa magkasama. Pero today, hindi sinasadya na nag-teleport si Minjun sa gitna ng kalsada. Umupo siya sa bench sa park, nanginginig sa lamig. Mabilis na nagdala si Young Mok ng towel at coat kay Minjun. Sobrang nalungkot si Young Mok nung narinig niyang aalis na si Minjun. Ito yung lugar kung saan sila unang nagkakilala. That year, si Minjun yung nag-save kay Young Mok. Tinanong ni Young Mok kung pwede pa ba niyang makipag-handshake kay Minjun one more time. Ayaw talaga ni Young Mok makita si Minjun na umaalis gamit sarili niyang mata. Baka nakakatawa pakinggan para kay Minjun, pero parang feeling talaga ng magulang na pinapadala palayo yung anak. Sa loob ng 30 taon, friends sina Young Mok at Minjun. Hindi lang sila good friends na dumaan sa maraming hirap, si Young Mok parang tatay din na laging nasa tabi ni Minjun. Sinabi ni Minjun kay Young Mok na magpaalam na sila ng maaga. Kung hindi, pagdating ng time na mawawala siya, baka wala na silang chance kahit mag-goodbye. Sa moment na ito, umiyak si Young Mok ng tahimik. Hindi rin napigilan ni Minjun. Namula yung mga mata niya. Nung umuwi si Minjun, nakita niya yung bahay na puno ng candles at fresh flowers. Sinabi ni Songyi na today, ikakasal sila at naglabas siya ng USB at ibinigay kay Minjun. Sinabi ni Songyi na kapag na-miss siya ni Minjun, buksan niya yon at panoorin. Tumingin siya sa kanya na punong-puno ng love. Tapos in-express niya yung feelings niya. Mahal na mahal niya siya. Kahit mas mahaba ang buhay ni Minjun kaysa sa kanya, baka makalimutan niya siya later. Pero gusto ni Songyi na maalala ni Minjun na minahal niya siya ng sobra. Hindi alam ni Songyi na ilang beses nang pinatigil ni Minjun yung time dahil gusto lang niyang masabi, mahal kita. Ngayon, hindi na kailangan ni Minjun patigilin yung time. Matapang na sinabi ni Minjun, mahal kita, sa harap mismo ni Songyi. May video sa USB na sumasayaw si Songyi. Sa video, umiiyak na nag-propose si Songyi kay Minjun. Tinanong niya kung papakasalan niya siya. Pero nung tiningnan ni Minjun yung mga kamay niya na unti-unting nagiging transparent, alam niyang papalapit na yung moment ng separation. Tiningnan niya si Songyi na parang nagdadasal. Sa tabi niya, ramdam yung bigat ng feelings, pero hindi niya masabi yung goodbye sa girl na nasa tabi niya. Matagal siyang naghanda pero sa huli, yung goodbye niya naging warning. Sinabi ni Minjun na sobrang lamig. Kaya si Songyi, huwag siyang magsuot ng manipis, huwag siyang magkasakit, huwag siyang magbasa ng malicious rumors online, huwag siyang kumanta mag-isa hanggang umiyak, huwag siyang kumain mag-isa. Pinipigilan ni Songyi yung sakit. Hindi siya naglakas loob lumingon. Sinabi ni Minjun na huwag siyang tumingala sa night sky at hulaan kung nasaan siya kasi araw-araw titingin siya papunta sa earth kung saan siya nakatira. Nung lumingon si Songyi, wala na si Minjun. Memories na lang nilang dalawa ang naiwan. Kahit umiyak si Songyi hanggang pumangit yung boses niya, hindi na niya makikita ulit yung taong mahal niya. Simula nung umalis si Minjun, pakiramdam ni Songyi parang nawala yung kaluluwa niya. Laging lumalabas sa harap ng mata ni Songyi yung image ni Minjun. Binalikan ni Songyi lahat ng photos nilang dalawa. Sobrang umaasa si Songyi na makikita niya ulit si Minjun. Kahit kasama ni Songyi yung pamilya niya, sobrang lonely pa rin yung pakiramdam niya. Today, napansin ni Songyi na yung nalantang damo bumalik sa buhay. Comforted siya pero sabay na lungkot. Yung damong namumulaklak na to, konektado sa fate ni Minjun. Maingat na hinaplos ni Songyi yung mga dahon at kinuwentuhan niya ito. Sana marinig ni Minjun yung mga salita niya mula sa malayo. Tapos naglakad mag-isa si Songyi sa mga lugar na pinuntahan nila. Naalala niya yung sweet times nila. Gusto ni Songyi hanapin yung traces ni Minjun sa mga lugar na to. Naalala niya ng malinaw yung promise nila. Plano nilang mag-date sa Seoul Tower para i-celebrate yung 100th day ng love nila. Pagkatapos maghintay ni Songyi ng matagal, may familiar na figure na lumitaw sa harap niya. Tumulo yung luha sa pisngi ni Songyi. Pero hindi nagtagal matapos mawala si Minjun, hindi na kayang malaman ni Songyi kung real ba yon o illusion. Mabilis lumipas yung 3 taon. Ngayon, big star pa rin si Songyi na hinahangaan ng maraming tao. Today, habang nagfi-film si Songyi, nakita niya yung figure ni Minjun sa crowd. Agad siyang tumakbo papunta doon, pero isang segundo lang nawala ulit siya. Kahit 3 taon na ang lumipas, hindi nabawasan yung love ni Songyi kay Minjun. Mas lalo pa nga siyang na-miss. Yung nakakasakal na feeling, hirap siyang huminga. Inimbitahan si Songyi sa isang film-related activity. Pagdating niya, nakuha niya yung attention ng lahat. Si Songyi yung pinakamagandang tao doon. Pero sa moment na to, biglang tumigil yung time. Hindi inaasahan, lumabas si Minjun mula sa crowd. Inalis niya yung coat niya at isinuot kay Songyi. Hindi makapaniwala si Songyi. Sobrang na-touch siya, kaya umiyak siya. Mahigpit na niyakap ni Songyi si Minjun. Naghalikan sila ng passionate. Sa moment na to, biglang tumigil yung special ability. Nagulat yung mga tao nung nakita silang naghahalikan.
Kinuna ng reporters yung sweet scene pero pagkalipas ng konti, nawala ulit si Minjun sa paningin ng lahat. This time, naniwala si Songyi na hindi ito illusion. Yun pala, 3 taon na ang nakakaraan, dinala si Minjun sa lugar na parang wormhole. Nung nakarecover si Minjun, lagi niyang sinusubukan humanap ng paraan para makabalik sa Earth. Pero bawat pag-appear ni Minjun, sobrang ikli lang, kaya yung mga nakikita ni Songyi ay hindi hallucinations. Kahit hindi pa rin nakakahanap si Minjun ng paraan para magstay sa Earth forever, mas humahaba ng humahaba yung time na nakakasama niya siya. May time na nagbabasa sila ng book magkasama, pero 1 segundo lang biglang nawala si Minjun. Pero hindi na heartbroken si Songyi kasi alam niyang babalik talaga si Minjun. O baka nasa malayo lang siya sa sky, pinapanood siya. Kahit hindi sila nakatira sa iisang mundo, yung puso at isip nila laging papunta sa isa't isa.